Viewers' discretion is advised. Disclaimer: this video discusses sensitive topics including online relationships, murder, domestic violence, and abuse. Viewer discretion is advised. If you or someone you know needs help, please reach out to trusted authorities or support organizations. Minsan, isang simpleng chat nagsisimula ang lahat. Instant connection, instant kilig, pero hindi lahat ng kwento ng LDR ay happy ending. Tara, ikwento ko sa'yo kung paano nauwi sa disaster ang isang online love story. Just looking at her color and everything, I knew that she was dead. Ayon kay John Poulos, hindi niya alam kung paano namatay si Valentina. Nakita na lang niya nang wala ng buhay at sakal-sakal ng isang zip tie na ginamit nilang sex toy. Just completely broke down. You know, this was a girl that I loved. I talked to her for 9 months, every single day for 9 months, and I loved her. So it was, you know, imagine killing someone that you loved. Ayon sa report, nag-inuman at gumamit sila ng droga noong mga oras bago mangyari ang krimen. At dahil dito, inamin niya na nawalan siya ng kakayahang magdesisyon ng maayos at hindi rin niya maalala ng malinaw ang mga pangyayari. I've done drugs before I met Valentina. My guess is what happened. You know, I was in a drug-induced and alcohol-induced. I wasn't completely lucid at that time. I don't know if I did it. I don't know if she did it. Sa takot, tinago daw niya ang katawan nito. And I decided to try to escape. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang 23 years old na si Valentina Tres Palacios. Natagpuang patay at ang unang suspect ay ang boyfriend niyang Amerikano na si John Poulos na nakilala niya online. At ang relasyon na ito ay nauwi sa isang madilim na trahedya. Ang Colombia ay kilala sa maraming bagay na nagtatampok ng yaman ng kanilang kultura, kalikasan at kasaysayan. Narito ang mga bagay na sikat o bantog sa Colombia. Isa sa pinakakilalang produkto ng bansa ay ang premium na kape, na itinuturing na isa sa pinakamagandang kape sa buong mundo. Ang rehiyon ng Eje Cafetero or Coffee Triangle ay sentro ng produksyon nito. Ang Colombia ay tahanan ng mga sikat na international music artists tulad ni Shakira na nagdala ng Latin music sa global stage. Isa din ito sa pinakamalaking producer ng emerald sa buong mundo. Isa ito sa mga bansa na may pinakamaraming uri ng halaman at hayop. Makikita dito ang Amazon Rainforest, Andes Mountains at mga coral reef sa Caribbean coast. Kilala sila sa kanilang traditional na pagkain tulad ng arepas or mais na tinapay at bandeja paisa, isang ulam na may bigas, beans, pork, itlog at iba pa. Kilala rin sila sa sayaw at musika tulad ng salsa at cumbia na mahalagang bahagi ng kanilang kultura. Ang mga tropical na isla na ito ay kilala sa kanilang puting buhangin, malinaw na tubig at masaganang marine life. Tejo ang isang traditional na laro ng Colombia kung saan nagtatapon ng disc sa isang clayboard na may mga paputok. Ang Colombia ay may kakaibang klima mula sa malamig na kabundukan hanggang sa mainit na tropical na beach. Pause muna sa lahat ng ginagawa, mag-relax at samahan mo ko sa kwento ko. Si Valentina Tres Palacios ay isang 23 years old na DJ mula sa Bogota, Colombia. Kilala siya sa electronic dance music scene at madalas tumutugtog sa mga sikat na club at events sa kanilang lugar.
Bukod sa kanyang karera bilang DJ, siya ay isang estudyante ng international business. Siya ay masayahin, mapagmahal sa musika, at maraming pangarap para sa kanyang hinaharap. Ang kanyang aktibong social media presence ay nagbigay daan upang makilala niya si John Poulos, isang 35 years old na negosyante mula sa Texas, USA. Si Valentina ay pinanganak noong December 16, 2001. Ang mga magulang niya na sina Laura Hidalgo at Giovanni Tres Palacios ay naghiwalay simula nung mga bata pa sila. Pinalaki si Valentina at ang mga kapatid niya nang mag-isa ang kanyang ina. Simula na nag-start na sa pagdi-DJ si Valentina, tinulungan niya na ang pamilya niya, lalo na ang nanay niya, financially. Sa kanyang bagong career, doon umusbong ang ultimate goal niya na mabila ng bahay ang nanay niya bilang pasasalamat. Ayon sa kanyang mas matandang kapatid, si Valentina daw ay puno ng pangarap. At isa pa sa kanyang pangarap ay maging isang model or magkaroon ng trabaho sa entertainment industry. However, mas pinili niya ang music industry. At dito niya nakilala si Pablo Silva. Siya ang nag-udyok kay Valentina na subukan ng pagdi-DJ. At ito naman ay dali-daling naintindihan at nagustuhan ni Valentina. Napasa niya ang course sa pagdi-DJ at dito na nga nagtuloy-tuloy ang karera niya. At dahil dyan, naging manager na nga niya si Pablo Silva at binigyan siya nito ng mga small gigs para matry niya or ma-feel niya yung environment sa pagdi-DJ. Ayon sa report, nagkaroon na nga din sila ng romantic relationship ng kanyang manager na si Pablo Silva. After ng ilang taon, naging successful si Valentina sa pagdi-DJ niya. Dito, nakarating siya sa iba't ibang sikat na club at mga events at lalo na sa iba't ibang lugar. Nanggaling sa isang low-income family na ngayon ay kumikita na ng malaki at nakakatulong sa pamilya at nailipat na niya ang nanay niya sa isang maayos na tirahan. After 3 years ng romantic relationship niya sa kanyang manager na si Pablo Silva, naghiwalay din sila nito dahil sa conflict of interest. Pero nanatili pa ring manager niya si Pablo Silva. At simula nung nag-break up sila ng manager niya at naka-move on na nga si Valentina, naghanap na rin siya ng bago niyang makakadate. Ayon sa report, nag-start na mag-download ng Tinder si Valentina. At sabi naman ng iba, nag-start siya makipag-usap sa Instagram. At dito niya nakilala si John Poulos. Si John Poulos ay isang 35 years old na businessman based sa USA. Nagkaroon sila ng conflict dahil sa language barrier dahil hindi marunong mag-English si Valentina. Kaya naman nakagawa ng paraan si John Poulos na mag-Google Translate para magpatuloy ang kanilang usapan. After 9 months na pag-uusap online, napag-isipan nila na magkita na sila in person dahil may malaking event si Valentina sa Mexico. At simula na nga na magkita sila in person, wala na ngang nakapagpahinto sa relasyon nila kahit sa language barrier pa o sa age difference nila. Na-inlove nga ng tuluyan itong si John Poulos kay Valentina. Bukod sa napakagandang muka, magandang figure, talented, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya. During ng stay nila sa Mexico, ang mag-couple ay nag-extend pa ng another 2 days para mag-get to know each other at mag-enjoy sa lugar na to. Pero, may mga bagay na hindi sinabi si John Poulos
kay Valentina. At pag nalaman to ni Valentina, maaaring hindi niya tanggapin na karelasyon si John Poulos. Si John ay kinasal noong 2009 kay Ashley at meron silang 3 anak. At ang mag-asawa ay nagkaroon ng mga problema dahil si John ay madaling magalit. Lalo na nung nalaman niyang isa sa anak niya ay nagkaroon ng cancer. Habang tumatagal pa lang kasama si John, lumalabas ang ugali niya na nagagalit siya at nagiging agresibo. Kaya naman, nag-file ng divorce ang asawa nitong si Ashley. At dito niya nalaman ang isang side ni John Poulos na hindi niya pa nakikita. Ito ang isang taong walang pakialam o pagmamahal sa nanay ng mga anak niya at sa mga anak niya. Inalis niya ang karapatan ng ex-wife niyang si Ashley sa mga pera na tinaguyod nilang mag-asawa. Tinransfer niya to sa isang bangko na walang access si Ashley. Mas pinili ni John na bigyan ng mamahaling gamit at mag-send ng pera kay Valentina kaysa magbigay ng child support sa mga anak niya. Ito ang mga bagay na hindi alam ni Valentina ang ganitong sitwasyon ni John. Nagpabalik-balik din si John sa Colombia para makita sila palagi ng girlfriend niyang si Valentina. At dito, pinakilala na nga ni Valentina si John sa kanyang pamilya. At di nagtagal, nagustuhan naman ng pamilya ni Valentina ang kanyang boyfriend na si John. Ayon sa kapatid ni Valentina, mabait nga daw tong si John at mapagbigay. Ayon sa nanay ni Valentina, nakitaan niya na pagmamahal ng anak niya kay John. At nakita din niya na magkakaroon sila ng magandang future together. At kahit na nasa kilig moments ng relasyon, hindi pa rin tumigil si Valentina sa kanyang career. At dahil dito, mas umangat ang career niya at mas sumikat si Valentina. Mga bagay na hindi nagustuhan ni John. Nagsimula itong magselos at tumanggi na magkaroon ng interaksyon si Valentina sa mga lalaking nakakatrabaho nito. At over time, mas tumindi ang pagkaselos ni John kay Valentina. Ngayon, nag-hire siya ng isang private investigator para sundan si Valentina at kung may mahuhuli siya dito. Ito ang mga time na after niyang mag-propose kay Valentina at pag-usapan ang future together, na parang ang tingin niya sa pag-proposal niya ay ownership. Ito si Valentina ngayon ay kanyang property at hindi mapunta sa ibang tao kundi sa kanya lang. So dahil LDR sila, naghanap pa ng ibang ways itong si John Poulos para masundan niya at malaman niya kung anong ginagawa ng girlfriend niyang si Valentina. Isa na dito ang pag-video call every night habang nasa trabaho si Valentina. Nalaman ng pamilya ni Valentina ang pagiging possessive ng boyfriend nitong si John. Pero ang naisip lang nila ay isang lalaking mapagmahal at in love sa kanyang mas batang girlfriend. At dahil sa possessive behavior ni John, napagod si Valentina at nagsimula itong magalit kay John at nagkaroon na sila ng pag-aaway almost every day simula ng December 2022. Sa kabila ng pag-aaway, sinasabi pa rin ni John kay Valentina na gusto niya pa rin ikasal at mag-start ng buhay kasama siya. Ayon sa pamilya ni Valentina, nagplano na nga daw tong si John na pumunta ng Colombia the following month, which is January. Ang sabi nga daw ni John, pupunta siya sa Colombia
para ikasal kay Valentina at bibili daw siya ng apartment para makapagsimula sila. Pero nalaman ng pamilya ni Valentina na hindi ito totoo dahil ayon sa report, nag-rent lang ng apartment at sasakyan si John for 3 days na bagay na pinagtaka ng landlord sa kanya. Pagdating ni John sa Colombia, kinuha niya na agad yung rental car niya para pick upin si Valentina sa bahay nito at dalhin doon sa nirentahan niyang Airbnb. Yung gabi na yon, nagpunta sila sa iba't ibang club na pinapasukan ni Valentina. Ayon sa CCTV footage sa club, wala naman daw tensyon na nangyari at parang nag-catch up sila dahil sa mga time apart nila sa isa't isa dahil nga LDR sila. So the next day, makikita mo na sa CCTV footage ng Airbnb na tinutulungan niya si Valentina na dalhin yung mga gamit nito. Yung araw din na yon, video call niya yung pamilya niya para ipakita niya yung bahay kung nasaan sila. At ang huling contact ng pamilya ni Valentina sa kanya ay nung tumawag or nag-video call yung kapatid niyang 13 years old ng bandang 11 p.m. nung Saturday. At wala na rin silang contact kay Valentina simula ng Sunday ng 2 p.m. January 23, walang kaalam-alam ang pamilya ni Valentina sa balita na maririnig nila. Noong 7:45 p.m., naka-receive ng tawag ang nanay ni Valentina na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. At ito ang tawag galing kay Pablo Silva. Natagpuang patay si Valentina nung araw na yun. Isang homeless man ang nakakita sa katawan ni Valentina na nakalagay sa isang basurahan. At habang nangangalakal ito, may nakita siyang isang blue na maleta. Ayon sa lalaki, nakasealed ang blue na maleta na to at mabigat daw talaga. So iniisip niya, meron tong something sa loob na pwede niyang pagkakitaan. May dalawang storya dito sa pagkuha ng lalaki itong blue na maleta na to. Ang unang storya, nung nakuha na nung lalaki yung maleta, napansin niya na marami ng tape to na paulit-ulit. At habang tinatry niyang buksan, lumalabas na ang dugo kaya tumawag siya ng pulis. Yung pangalawang storya, medyo mas nakaka-shocking dahil nung bago pa lang niya buksan ito, may nakita siyang parang blanket dito na nakatakip. Pagbukas niya, nakalaylay yung ulo ni Valentina dahil hindi magkasya sa maleta na to. Dumating na nga ang mga pulis at binuksan nila ang blue na maleta na to. Dito nakita nila ang chinap-chap na katawan ng babae at doon nakita nila ang ID card at napag-alaman nila na ito ay si Valentina Tres Palacios. Nagtamo siya ng maraming sugat at pasa sa buong katawan bago siya nabawian ng buhay. Ayon sa report, strangulation ang ikinamatay ni Valentina. Dalawang report na naman yan. Yung isa, ginamit yung kamay niya, sinakal siya. At yung isa naman, sinakal siya using yung zip tie na ginamit nila as a sex toy. At ayon sa kapatid ni Valentina, nung nakuha nila yung gamit ni Valentina, which is yung cellphone, pati yung ID card niya, yung cellphone daw, naka-on pa din. Tapos nakita nila na maraming tawag itong si Pablo Silva kay Valentina. At sinabi ni Pablo sa kanila na mahigit 24 hours na niyang hindi nakakausap itong si Valentina, kaya nag-worry na din siya. At dito papakita ko ang CCTV footage. Dito makikita lang na mag-isa si John at nandito din yung maleta kung saan nilagay ang katawan ni Valentina.
So sabi ko kanina, may dalawang version yan, kaya yan may blanket dahil tinakpan yung mismong ulo ni Valentina kasi hindi magkasya doon sa maleta. So 'di ba sa mga CCTV, kasama niya parati si Valentina, pero this time kasama lang niya itong maleta na super bigat. At dito naman yung lugar kung saan niya hinulog yung maleta sa basurahan. Same day dito sa pag-dispose niya sa katawan ni Valentina, pumutok naman ang balita sa buong Colombia at habang ito naman si John kasalukuyang tumatakas. Bumili din siya ng mga tiket papuntang Brazil at papuntang Istanbul. So ang ginagawa niya dito, nililito niya yung trail niya para hindi mahanap kung saan talaga yung location niya, which is napunta siya sa Panama. At hinarang siya ng mga otoridad sa Panama at ang Colombian authorities ay naglabas ng Interpol alert laban sa kanya. Kaya mabilis siyang nahuli sa Panama at tuluyang binalik sa Colombia. So after ng mga investigasyon at paglilitis, natapos ang kaso ni Valentina Tres Palacios sa paghatol ng korte sa boyfriend niyang si John Pulos. Siya ay napatunayang nagkasala sa kasong aggravated femicide at destruction of evidence noong June 2024. Pinarusahan si Pulos ng 42 years at 8 months na pagkakakulong sa Colombia. Ayon pa dun sa report, sinasabi niya na baka nga patayin daw siya sa kulungan at hindi na siya makaabot ng ilang taon. At hanggang ngayon, pinipilit pa rin ng lawyer niya na pagaangin yung sentensya niya at dalhin siya sa USA. Ang pagmamahal ni Valentina ay mananatili at ang kanyang musika at masiglang personalidad ay patuloy na magbibigay ng liwanag sa mga nakakakilala sa kanya. Sa bawat subscription, makakatulong kayong magbigay daan para makagawa pa ako ng mas maraming crime story na magbibigay ng awareness sa ating lahat. At kung meron kayong alam na crime scene story na gusto nyong ma-feature, pwede kayong mag-send ng inyong mga kwento sa Facebook page The Danny Stories. Kapag kayo ang napili, may chance kayong manalo ng 1,000 GCash. Maraming salamat sa mga suporta po!